Hi po, good day. Ang pag-aaralan naman natin ngayon po ay yung gamot na cefixime. Ayan po. Yung cefixime po kasi is naging ginamit po siya sa United States pa simula noong 1989. Ano po siya? Third generation cephalosporin, active against streptococci, H. influenza, catarrhalis dun sa mga otitis media, Neisseria gonorrhea yung STD, Serratia marcescens and Proteus vulgaris. In short, antibacterial po siya na antibiotic. Kaya lang wala daw po siyang action sa mga, ang sabi is no anti-staphylococcal or anti-pseudomonas activity. Ayan. So ginaang mechanism of action po ng cefixime, it works by disrupting the bacterial cell wall resulting in its death. Parang inhibition of the cell wall synthesis. In short, bactericidal po siya, bacterial cell death. So mamamatay po yung bacteria. Sa mga bata, binibigay ito at 8 mg per kilo in 24 hours. So, hatiin. So, sa adult naman, 400 mg in 24 hours. Kung pwedeng per orim. Pwedeng once a day, pero twice a day. Ganun po siya yung cefixime. Oral po yun ha. So, sa ibang bansa, pwedeng gawing pulbusin tapos ilalagay sa injection. Pero hindi yun ginagawa po dito sa Pilipinas. So, caution, beta-lactam ceftriaxone, RAS or eosinophilia. Minsan kasi madidetect ng katawan natin na antigen siya kaya pwedeng magkaroon ng allergic reaction. So, nai-eliminate po siya sa renal or kidney. Ang nakalagay dito, caution, does not adequately penetrate CNS. So kapag pala meron kami meningitis na inumpisa mo sa ceftriaxone, tapos pinauwi mo ng naka-oral cefixime, so hindi masyadong ganun ka-effective siya for mga meningitis kasi nga does not adequately penetrate CNS. So drug interaction, yung probenecid po, yung kapag may kasabay ka na iniinom na probenecid, watch out. Ito kasing probenecid yung gamot sa gout, pampababa ng uric acid. So, kapag pinagsabay mo yung cefixime tsaka probenecid, mas lalong maiiwan yung cefixime sa dugo at mahirap siyang ilabas sa kidneys. So, pwedeng two-edged sword, no? Pwedeng maganda na magsama sila para mas matagal yung effect ng cefixime. Pero watch out siya dun sa mga matatanda na may sakit sa bato. Ayun. So in that sense, kapag may mga pneumonia yung mga bata or may mga ubo, nagawa ng group B streptococcus, pwede yung cefixime. Mga streptococcus pneumoniae. Group A streptococcus sa mga tonsillitis. Pwede rin din po siya sa UTI, yung may mga Escherichia coli and Proteus mirabilis. Ayan. Pwede rin siya sa H. influenza. Kaya lang hindi na masyadong common ngayon ng pneumonia caused by H. influenza dahil included na po siya dun sa bakuna natin ng mga penta at saka mga 5-in-1 and 6-in-1 yung H. influenza vaccine. So, pwede rin siya sa mga, di ba sabi ko nga po sa otitis media, strep throat, mga tonsillitis dahil sa Streptococcus pyogenes. Ayun nga. At saka ginagamot din siya sa typhoid fever. Ayun po ha. Ito naman po ang isang bago sa cefixime ha. Kasi po dati, ang mga cefixime like ginagamit naman po namin talaga yan kahit sa mga batang may G6PD. At wala namang nangyayari po sa kanila. Tapos, minsan nga po ceftriaxone pa, yung isang third generation cephalosporin. May G6PD, binigyan ng ceftriaxone sa IV. Pero okay naman. Pero ngayon kasi merong lumalabas po sa internet na nakalagay, cefixime is not considered safe with G6PD. Bakit daw? I-research nyo na lang po sa internet.
Noon daw po kasing September 2018, merong isang case report sa London na isang toddler na nagkaroon ng severe hemolysis after taking oral cefixime na kailangan pang mag-blood transfusion. Kakalabas lang po nito pero nangyari pa noong 2018, nilagay sa isang paper. So, dati okay yung cefixime pero siguro watch out or avoid na lang. Extreme caution, lalo siguro mga yung matataas na cephalosporin like ceftriaxone IV. Watch out din daw yung cefuroxime kasi sa mga may G6PD. Although before nagagamit naman to, wala namang nangyayari dito sa Philippines. Ano? Yun lang po yung sa London, yung sa Philadelphia, USA. September 2018, merong isang toddler nagkaroon ng severe hemolysis. Ayun po. Meron namang ibang option kapag ka may G6PD nga naman yung bata at ayaw mong gumamit ng cefixime. Pwede ka man na mag-amoxicillin, yung mas mababang cephalosporin like cefalexin. Pwede ring erythromycin at saka azithromycin. Ayan po ang aking vlog about cefixime. Ang haba na po nito. Thank you po for